Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated kayong lahat sa aking mga video na i-explore. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber at narito ang kanyang katanungan. Ano ang pipiliin ng mga babae na titi? Mahaba o mataba? So, yan po ang kanyang katanungan. So, dahil wala po akong idea, no? Dahil kung ako lang mag-isa, hindi po siya, masyadong mabigat. Kaya, yon, nagsaliksik po ako sa aking mga kaibigan. Nagtanong-tanong po ako sa kanila. At napagtanungan ko po ang 10 mga kaibigan ko na meron ng mga anak o pamilya, no? At sa 10 na pagtanungan ko na kaibigan ko, nakakagulat ang kanilang kasagutan dahil iisa po ang kanilang kasagutan. Ang sagot po nila ay mas gusto nila ang mataba kaysa mahaba na sandata. Yan po ang kanilang kasagutan. At ayon sa kanila, bahalang maliit daw ang ari basta mataba lang. Ayan po ang kanilang kasagutan. Kaya ang pinili nila ay ang mataba kaysa mahaba na manoy. So, at muli kong tinanong kung bakit mataba ang gusto nila. Ayon sa kanila, mula noong nagkaroon na sila ng mga anak, no? Medyo hindi na sila gaanong kontento sa ari ng kanilang mga partner na may payat na mahaba na titi. Yan po ang kanilang mga kasagutan sa akin. Pero guys, dito po ay walang mga diskriminasyon, walang personalan, kundi may katotohanan lang po ang aking mga nasagip na kasagutan sa aking mga natanungan. So, wala po tayong mga dito. So, yun po ang nila. Dahil meron na po silang anak, medyo daw nagkakaroon ng kaunting, hindi naman totaling problema ang sinabi nila, no? Na hindi daw sila na, tawag dito, walang satisfying talik daw ang nangyayari na noong nagkaroon na sila ng ilang mga anak. Pero noong tawag dito, nung hindi pa daw sila nagkaanak, ay tamang-tama lang daw yung sandata ng kanilang mga asawa. Pero nung nagkaroon na sila ng ng tawag dito, ng mga anak, parang nabago yata. Siguro naman guys, dahil nga naman bata po yung tao po yung lumabas doon sa bulaklak. Kaya siguro medyo sa lang po nila yun ha. Siguro naman hindi po ito pangkalahatan. Kasi meron din naman sigurong hindi nababago. Pero meron din talaga sigurong pagbabago, no? Ayon lang po sa kanila. Pero guys, kung para sa akin, no? Sa akin na ito, wala po sa taba o sa haba ng ari. Parati ko na po itong binalik-balik doon sa iba kong mga vlogs na hindi po issue ang laki, haba ng isang sandata ng lalaki. Kundi, nasa yung performance po yan. Ano nga ba yung performance? Yung paano ang ugali mo at paano mo paliligayahin ang isang babae na hindi lamang doon sa yung sandata, tawag dito, yung sa sandata mo lang na ikaw ay meron kang malaking sandata, maliit na sandata, dahil malaki ka, magugustuhan ka o masasarapan na ang wag po nating isipin yon dahil kahit po malaki siya, kung hindi ka naman marunong magdala sa iyong sandata, masasaktan lang po ang isang babae. Parati ko pong binabalik-balik. So kahit, ito tandaan po natin guys, kahit po 3 inches lang si Manoy, pwede pong labasan ang isang babae sa paraan ng pagsagad sa kailaliman o tinatawag na deep penetration na tinatawag sa English, no? Dahil alam nyo ba guys, dalawa po ang tinatawag na
spot ng isang babae. May tinatawag na G-spot at ang A-spot na tinatawag. Itong G-spot ay makikita ito sa bukana ng bulaklak ng babae sa likod ng tinggil. Yan po yung tinatawag na G-spot. Diyan po yung, hindi po Gcash ha, G-spot. Meron po kasing nagkamali nagtanong sa akin kung nasaan ang Gcash ang sinasabi niya. So, hayan po. At ang tinatawag naman na A-spot ay doon yun sa pinakailalim, malapit doon sa cervix ng ng babae, no? Doon sa mattress, doon sa at yun ay pag tinamaan mo yun, ay talagang madaling makaraos ang isang babae kahit dito sa tinatawag na G-spot pag nahalungkat mo yan. So, yun po ang sinasabi ko guys, na kahit 3 inches lang si Manoy ay pwede po inyong mapaligaya ang siguro naman wala namang ganung yung size ng na 3 inches, no, pero hindi natin alam. So no, kaya kapag meron tayong medyo kaliitan, ay ang gagawin lang po natin ay yung isagad po natin at yung mga posisyon na sasabihin ko sa inyo, yung 3 para masagad nyo talaga is yung tuwad, yung patalikod, no? Huwag natin masyadong magagalit si YouTube. At yung patuwad, at saka yung nasa ibabaw ang isang babae, no? Siya ang nagda-drive. At yung pangatlo, ikaw yung nasa ibabaw ng babae, yung tinatawag na missionary naman ang daw to. At para masagad po siya sa ilaliman, kapag meron tayong medyo kaliitan, lagyan po natin ng unan doon sa may likod ng niya, sa may puwitan o balakang ba dyan, para mas lalong masagad po natin. Yan lang po ang paraan para masiyahan ang isang babae kahit medyo may kaliitan si Manoy. So, wag po tayong mag-isip na dahil medyo may kaliitan ay hindi na natin mapapasaya ang isang babae. Ay magkakamali po tayo. Nandoon po yan tinatawag na performance at tinatawag na foreplay. Kaya wag po natin yang kalimutan na kahit wala pong kahit wala nga pong yung labanan o talik, basta gawin nyo lang doon sa labas ng isang babae yung mga pagromansa at pati yung sa bulaklak niya, pwede na po siyang masiyahan. Kaya kahit hindi na po ninyo gagawin na maglabanan pa kayo sa kama. So, ayan po guys. Kaya, tawag dito, yan po yung mga nasa liksik ko po na ang babae ay, ang pinili po nila, ito po ay sa 10 lamang ha guys. Hindi po ito karamihan. So sa 10, kaso lang naghulat lang po ako dahil pari-pareho po ang sinasabi nila na mas gusto nila ng mataba kahit maliit. Ay kahit hindi mahaba, no? Kahit hindi mahaba, basta matambok daw, mataba ang sinasabi nila. So pero wag po nating isipin na yun talaga din ang lahat-lahat na gusto ng mga kababaihan, pero sinasabi ko na kanina pa na ang performance po ang pinaka the best. Romansahin muna si kasintahan nyo ba o si Mrs. ba ninyo para maging masaya kayo pareho sa pagtatalik, no? So, ayan guys, sana nagustuhan nyo na naman ang isa kong topic at nagpapasalamat ako sa isa nating subscriber at ginawan ko na lang yung niya, hindi na po ako nahirapan na magsaliksik kung ano ang itatopic ko sa araw na ito.